Unti-unti nang nawawalan ng pag-asa si Meredith. Ginugupo na siya ng takot at kaba at anumang oras, pakiramdam niya ay magkokolaps na siya. Alam niya, wala siyang kalaban-laban sa taglay na lakas si Benedict. Bukod sa lalaki ito ay malaking tao pa. Mukhang ito na yata ang katapusan niyang talaga. Mukhang dito na mamamatay sa kamay ng lalaking nag-aakala na siya ang kakambal. Sukat sa isiping iyon, napaiyak siya. Di na yata siya makakabalik sa mga magulang, sa mahal na mahal niyang mga magulang. Di na yata niya makikita mga susunod na branches ng cafe nila ni Jonah na iunumpisa na sana nilang planuhin at higit sa lahat ay si Armando. Di na yata sila makakahingi ng tawad dito sa pagsisinungaling na ginawa niya. Di na yata niya maipapaalam dito na hindi man siya si Melanie, suportado niya ito sa anumang plano nito sa buhay, lalo na sa pagiging mayor ng San Miguel. Alam niyang katulong ni Benedict ang espiritu ng alak na mga sandaling iyon, kung kaya't mas determinado to sa gusto nitong gawin sa kanya. Mas malakas ito at agresibo, pero kahit alam niya sa sarili na wala siyang magagawa sa lakas nito, pinilit niyang wag pang hinaan ng loob. Sinikap niyang paglinawan ng isip. Kailanman hindi niya matatanggap ang parusa nito para kay Melanie. Mamamatay muna siya bago ito magtagumpay, nagawan siya nito ng masama. Mas mabuting ganon kaysa naman ito pang pumatay sa kanya. Kaysa naman pagsamantalahan pa siya nito, bagay na hindi niya kayang sikmurain. Nang hilakbot siya, nang ipilit itong idagan ang sariling katawan sa kanya, doon ay tuluyan na siyang nagwala. Ginala niyang mata kung may pwede siyang abutin na maaari niyang magamit para ipalo sa ulo nito, pero wala siyang nakita. Pinagkakalmot niya to sa muka at tiniyak na tatamaan niya ang mga mata nito. Hindi siya tumigil. Napaungol to na malakas nang sa wakas, magtagumpay siyang sundutin ang kanang mata nito. Sa galit sinampal siya nito pagkatapos ay hinaklit ang kanyang buhok. Halos mabingi siya. Ramdam din niya ang hapde sa nasaktang pisngi. Sigurado siya na bakat ang mga daliri nito roon. Bahagya rin siyang namanhid dahilan ng kanyang pagngiwi, pero alam niyang hindi dapat siya mawala sa focus. Sinamantala niya ang pagkakasundot niya sa mga mata nito. Muli, nabuhayan siyang muli ng loob. Nag-ipon siya ng lakas, saka ito tinuhod sa maselang parte. Sinigurado niyang tatamaan niya ng mabuti ng buto ng kanyang tuhod. Napaaring king ito sa tindi ng sakit, kasabay na isang malakas na mura. Nagtagumpay siya. Do'y nakasilip siya ng pagkakataong alisin ang katawan nito sa pagkakadagan sa kanya. Malakas niya itong tinulak at nagmamadali siyang bumangon. Pero alam naman niyang di magtatagal, makakabawi si Benedict. Mabilis ang kanyang kilos. Lumikot ang mga mata niya para maghanap na may poproteksyon sa sarili pero wala siyang makita. Tanging mga baso ng alak ang nakikita niya. Mabilis siyang kumuha na isa at pinukol sa ulo nito. Pero gano'n na lamang ang daloy ng kilabot sa kanyang kabuuan nang makitang maagos ang dugo mula sa ulo nito pababa sa mukha. Napalupasay itong muli sa akma na sanang pagbangon, habang sapo naman ngayon ang nasugatang parte ng ulo. Kitang-kita niya ang galit sa mukha nito dahil sa ginawa niya. Sigurado na kapag nahuli siya nito ay malilintikan na siyang talaga. Oh my God! Napaatras siya. Sa loob ng 25 taon ng buhay niya, hindi siya nanakit kahit na butiki. Pero ngayon, kailangan niyang gawin to para iligtas ang sarili sa kamay ng isang taong alam niyang nawawala na sa katinoan. Nang lingunin niya ang pinto, nakakita na siya ng pagkakataong tumakas. Pero aakma pa lamang siyang tatakbo, naabot na naman siya ni Benedict sa buhok. Napaigik siya sa sakit dahil sa tindi ng pagkakahila nito. Galit na galit ito, parang balak na tanggalin ang kanyang anit. Muli siyang napaiyak. Isa lamang ang alam niya, katapusan na niya. Hayop ka talaga, Melanie. Binigay ko naman ang lahat sa iyo ah. Lahat ng luho mo nakikuha mo na magkasama tayo. Tapos, nanalo lang mayor si Armando. Tinabangan ka ng bigla sa ginagawa natin? Ginamit kita, oo. Pero alam kong ginamit mo rin naman ako para pagbigyan ng hilig mo sa kama na hindi kayang ibigay ng asawa mo dahil masyado siyang abalang tao. Sabi nito, habang hilahila pa rin ang buhok niya. Sa pagkakataong yon, tila nawawala na naman siya ng pag-asa. Siguradong mas magiging maingat na si Benedict para hindi na maulit na maisahan niya ito. Sa isip, pilit niyang hinihimay kung ano kaya ang nakita rito ng kakambal niya. Mukhang bihasa ito sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. In short, mukhang adik talaga ito. Pakawalan mo na ako, Benedict. Nasabi ko na sa iyong lahat. Hindi ako si Melanie. Umiiyak na naman niyang sabi. Pero hindi ito sumagot.
Hinihila siyang muli nito at sinalya sa nag-iisang sila doon. Pagkatapos marahas itong hinawakan ng baba niya para patingalain siya. Kitang-kita niyang ibang-iba na ang itsura ni Benedict. Nagmistura na tong isang mabangis na hayop. Nanlilisik ang mga mata nito, nakakatakot. Balot na balot siya ng takot. Animo siya isang bihag na isda sa timba na walang ibang hinihintay kundi ang madala sa ihawan. Mamamatay muna ako bago ka makawala sa akin. Melanie Del Rio? Anito na nakangisi para nakakatakot. Pagkaway lumayo ito at kinuha na naman ang lighter. Mukhang may balak na naman itong gawin. Noon naman siya nakarinig ng sunod-sunod na yabag, papalapit sa kinaroroonan nila. Nang sumilip siya sa binto ng tila basement na kinilalagyan niya, gano'n na lang ang panalaki ng mga mata niya nang makita doon si Melanie. Nakatayo ito at nakasilip. Pagkaway sinenisan siya na wag maingay. Kahit di sila close ng kakambal, nakasilip siya ng pag-asa. Ngayong narito na ito'y may magpapatunay na hindi talaga siya si Melanie. Dahan-dahan pumasok to sa loob. Nakatalikod si Benedict pero sa malas, bigla tong humarap ng pumasok na si Melanie. Baka sa mukha ng kapatid niya ang kaba nung una, pero agad din tong nakabawi. "Hi honey!" Bungad dito kay Benedict na halatang nagulat nang makita ang kakambal niya. Ilang beses tong tinitigan pagkatapos, tinapunan din siya ng tingin habang nakakunot ang noo. Halatang hindi makapaniwala. Anong ibig sabihin nito? Naguguluhan itong tanong. Nilapitan to ni Melanie at kinawit ang dalawang braso sa leeg ni Benedict, kasabay na isang mapang-akit ng ngiti na nakapinta sa mga labi nito. Nakahinga siya ng maluwag dahil nabawasan ang mabalasik na anyo ni Benedict. "Isa lang ibig sabihin niyan, honey. Maling Melanie ang nakuha mo. She is Meredith, my twin sister. Nakaka-disappoint lang na napagkamalan mong ako siya. Mas maganda ako dyan eh. Mas class ako at mas in sa fashion. Hindi mo ba nahalata yun?" Si Meredith walang alam doon kaya't nagtataka ako kung bakit naniwala ka na ako siya. Kung hindi niya lang alam na nilinlang lang ni Melanie si Benedict, ngingiwi sana siya dahil sa lahat ng sinabi nito. What the heck? Malakas pa rin ang tinig ni Benedict. Halatang diskumpiyado sa sinasabi ni Melanie. Pero hindi nito binigyan ng pagkakataon ng kakambal niya na makapagpatuloy. "Hey, wag ka na magalit. I'm here now. Nagtampo lang ako dahil nasaktan mo ako last time. Pero hindi ko naman magagawang iwan ka. Just let her go. Wala siyang kinalaman sa ating dalawa." Ani Melanie na nilapit pa ng husto ang mukha kay Benedict. "Really? Babalik ka na sa akin?" Nagliwanag ang mukha nito. Animoy nakalimutan nitong bigla ang presensya niya. Nakangiting tumango si Melanie. Best actress talaga ang kakambal niya. Ilang ulit niya nang narinig ang mga katagang iyon kay Armando at ngayon ay ganap na siyang naniniwala. Walang panama kay Melanie ang ilang artistang napapanood niya sa pelikula. Ni hindi nito kailangan pang dumalo sa mga workshops dahil natural dito ang pag-arte. Lahat naniniwala dito kapag ito na ang nagsalita. "Sige na, Meredith, umuwi ka na. Pasensya ka na kay Benedict. Hindi niya alam na may kakambal ako kaya ikaw ang nakuha niya. I'm sure na intindihan mo naman ang sitwasyon, right?" Nanginig na umalis siya sa silang pinagsalyahan nito sa kanya kanina. Unti-unti siyang tumayo, pero habang ginagawa niya yun, hindi niya inaalis ang tingin kay Melanie. Hindi niya masabi kung totoo sa loob nito ang sinabi nitong muli itong babalik kay Benedict. Pero hindi na mahalaga pa yon. Ang importante makaalis siya rito, iligtas ang sarili at pagkatapos sumingi ng tulong. Sigurado naman siya na kung ganitong inaamoy ito ni Melanie at nilalambing ay hindi nito sasaktan ang kakambal niya. Makakahingi pa siya ng tulong sa mga pulis para rumesponde dito kung sakali. Kapansin-pansin na ang galit na si Benedict kanina. Mukhang naging maamong tupa ngayon. Ang nakakatakot ng isin nito kanina, naging matamis ng ngiti na ngayon. Pumihit siya paharap sa pinto. Nang lingunin niyang muli ang mga ito'y naghahalikan na. Gusto niyang mapangiwi. Hindi niya alam kung alam ni Melanie ang bisyong ito ni Benedict, pero sa tingin niya itanggap yun ng kapatid. Tumalikod siya pero hindi niya alam kung bakit parang hindi niya kayang iwan si Melanie. Nakagaya ni Benedict pagkatapos niyang makuha kung anong klase ito kapag naging bayolente. Bukod doon, gusto niya rin tong kausapin. "Meredith," tawag nito sa kanya bago pa siya tuluyang makalabas ng basement. Nilingon niya ito. May binulong to kay Benedict bago siya lapitan. Nakita pa niyang tumango ang huli bago hampasin ang pang-upo ni Melanie gamit ang isang palad.
Melanie, halika na, umalis na tayo. Delikadong tao si Benedict. Nasaksihan ko yon, kaya't huwag mong sabihing magpapaiwan ka dito. Paiba-iba na siya ng mood dahil sa drugs. Ngayon okay siya pero hindi mo na masasabi mamaya. Baka kung anong gawin niya sa'yo. Pangungumbinsin niya sa kapatid. Kahit gaano pa karami ang kasalanan nito sa kanya, mahal niya ito at may malasakit siya rito. Hindi niya kayang basta na lang ito iwan sa taang wala na sa katinoan. Tinitigan siya nito at tinawakan sa kamay. I know, Meredith. Hindi naman totoong may iwan ako rito. Ihahatid kita sa labas pagkatapos sabay tayong tatakas. Ayoko na kay Benedict. Gusto ko nang bumalik sa asawa ko, Meredith. Nakahinga siya ng malawag sa sinabi nito. Pero natigilan siya sandali nang sabihin nitong babalik na ito kay Armando. Ngayon alam na niyang nilalansi lamang talaga nito ang kalaguyo. Honey, ihahatid ko lang sa labas si Meredith. Iaabang ko lang siya ng taxi. Paalam nito kay Benedict na hindi nawawala ang mapang-akit ng ngiti. Alam niya, sinasadya nito yon. Okay, bilisan mong bumalik. Anito na naglalaro sa labi ang isang manyakis ng ngiti. Naunawaan niya kung anong ibig sabihin nito. Tumango si Melanie. Pagkatapos ay hinila siya. Tinakbo nila ang daan palabas. Sa pagkakataong iyon, ramdam niya na kahit papaano, mahal din siya ng kakambal, na may malasakit din ito sa kanya kahit papaano, na hindi to ganun ka-selfish na tao. Melanie, paano mo nalaman na narito ko? Tanong niya habang sila ay tumatakbo para tumakas. Saka ko na ipapaliwanag. Sa ngayon, kailangan na natin makaalis dito. Delikado si Benedict, lalo na kayo nakagamit siya ng drugs. Malalaki ang hakbang nila. Tama ito. Yon ang pinaka-importante ngayon kaya hindi na siya kumibo. Malapit na sila sa gate nang may maalala ito. Napahinto ito sa ginagawa nila nang lakad takbo. Pagpihit ito paharap, bakas ang kalituhan sa mukha niya. Bakit? Takang tanong niya. Si Mando. Kasama ko siya na nagpunta rito. Naghiwalay kami nung sabihin kong lalansiin ko si Benedict para lang makatakas ka. What? Halo-halong emosyon ang naramdaman niya na mga sandaling iyon. Kung kasama nito si Armando, nasa na to ngayon? Hindi malaman ni Meredith ang mararamdaman. Iba ang kutob niya. Siguradong alam na ni Armando ang pagpapanggap na ginawa niya. Natutokso siyang tanungin kay Melanie ang tungkol doon, pero alam niyang dito ang tamang pagkakataon. Nasa bingit sila ng alanganin at alam niya, marami pa namang pagkakataon para pag-usapan ang tungkol doon. Ang mahalaga ngayon makaalis sila dito ng ligtas. Mapanganib na tao si Benedict, sigurado siya roon. Lalo na ngayong nasa ilalim to ng impluwensya ng alak at droga. Siguradong wala itong sasantuhin. Lumabas ka na, Meredith. Hahanapin ko lang si Mando. Babalik ako sa loob. Anitong pumihit ulit pabalik. Nag-alala siya na baka kapag pumasok pa silang muli, hindi na sila makalabas pang dalawa. Baka mabukon nito si Melanie at pati ito, bihagi na rin ni Benedict. Melanie, wag na. Baka lumabas na rin si Armando. Di naman natin siya nakita kanina sa kabahayan eh. Tanggi niya dahil talagang kumakabog na ang dibdib niya sa kaba. Kung siya ang masusunod, gusto niya na sanang magtatakbo sa labas. Lalo pat abot kamay na lang nila halos ang gate. Yun nga lang walang nagdaraang tao man lamang para sana makahingi sila ng tulong. No, mauna ka na. Sisilip lang ako at di na ituloy ni Melanie ang sasabihin dahil nakarinig silang muli ng putok ng baril. Parang gusto na naman niyang manginig kagaya ng kaninang nasa loob pa siya. Nabuisit si Benedict sa kadaldal niya kaya't nagpaputok to ng isang beses. Do'y nanginig siya sa takot. Naalala niya ng 2 beses silang muntik ng maambush ni Mando. Naalala din niya maging ang krimen na nasaksihan niyang nagdulot ng phobia sa kanya hanggang ngayon. Gusto man niyang sisihin si Melanie dahil ang tahimik niyang buhay biglang nabalot ng kaguluhan. Alam niya sa sariling wala na silang magagawa pa. Hindi ito tamang oras para magsisihan. Isa pa may kasalanan din naman siya sa nangyari. Pumayag siya sa kasunduan na hindi man lang nag-iisip ng maraming beses. Wala siya nagawa ng muling takbuhan ni Melanie ang loob ng bahay. Tuliro at hindi niya malaman ang gagawin, pero sa huli, natagpo na lang niya ang sariling sumunod din sa kapatid. Kung sa bagay, hindi niya ito masisisi. Bali-balik na rin man ng mundo, asawa nito si Armando kaya hindi ito magawang basta na lamang iwan doon kung totoo ang nasa loob pa ito. Pareho silang gimbal na makitang magkaharap si Armando at Benedict sa pinakasana ng bahay. Nakatutok kay Armando ang baril ni Benedict, pero kahit kaunti walang mababakas sa takot sa mukha ng gwapong alkalde. Slender pa rin tong nakatayo habang ang 2 kamay ay nakapamulsa pa.
Relax na relax pa to, samantalang siya'y malapit ng lumabas ang puso sa tindi ng kabang nararamdaman. Mando, anong ginagawa mo? I thought sa labas ka lang. Palabas na kami ni Meredith eh. Bakit pumasok ka pa rito? Tinig ni Melanie sa tanang buhay niya, ngayon lamang niya nahimigan na nag-aalala. Sa lagi na kasi, sigurado sa mga hakbang na ginagawa. Lumaki itong malaki ang kumpiyansa sa sarili. Wala itong kinatatakutan at inuurungan. Mukhang ngayon pa lang. Napatingin siya kay Armando. Nakatitig din to sa kanya ng mga sandaling iyon. Blanco ekspresyon sa mukha nito at hindi niya mabasa ang nakapaloob sa tingin nito kahit kaunti. Gusto niya tong sigurin ng yakap. Gusto niyang sabihin ditong miss na miss niya na ito. Pero bigla, sumigid sa utak niya ang kasing kaisipan na tapos na nga pala ang kanyang palabas. Game over na, kumbaga. Kailangan na mag-restart. Nandito na si Melanie kaya kailangan niya na mag-back off. Hayop ka, Melanie. Muntik mo na naman akong maisahan. Nilansi mo lang pala ako at plano mo na namang takasan. Pareho kayo nitong asawa mo, mga walang hiya. Umusok na naman sa galit si Benedict. Nakalabas ang lahat ng litid sa leeg at ulo nito. Para itong galit at gutom na leon na anumang oras, handa na silang kainin. Kitang-kita niya ang mas matinding galit sa mga mata ni Benedict. Ngayong kaharap nito si Armando. Kung nakamamatay lamang ang masamang tingin, ay baka kanina pang nawalan ng bagong mayor ang San Miguel. At mas lalo siyang natakot na doon. Baka ngayong kaharap nito si Armando ay maalala nitong lahat ng mga pinagmulan ng galit ito at bigla na lang tong magpaulan ng bala. Kapag nagkataon hindi niya na alam kung ano ang mangyayari sa kanya, baka nga mabaliw na siyang talaga. Benedict, please, tumigil ka na. Matagal na tayong tapos. Kung ano bang nangyari sa atin, isang malaking pagkakamali lang. I love Armando so much. At mas napatunayan ko yon ang lumayo ako at mapag-isa. Tigilan mo na to. May pamilya ka naman. Balikan mo sila, Benedict. Ayusin mong lahat, itigil na natin to, please. Gusto ko nang magbago. Gusto ko na magsimula ulit kami ni Mando. Kaya ako bumalik dahil gusto ko nang ayusin ang lahat sa amin. I already learned my lesson, Benedict. Sana ganun ka rin. Ani Melanie, sa nakikiusap pa ring tinig. Pero ngumisi lang si Benedict. Hindi pa rin inaalis ang kamay na may hawak na baril na nasa direksyon ni Armando. Titig na titig ito sa mukha ni Mando na para bang inasinta, iyong mabuti. Pag kumay tumawa ito ng pagak bago magsalita. Huli na ang lahat, Melanie. Iniwan na ako ng pamilya ko. Wala nang natira sa akin ng dahil sa'yo. Wala na akong babalikan pa. Ang lakas ng loob mong magsabi noon na walang iwanan, na tayong dalawa na lang talaga hanggang sa huli. Tapos iiwan mo lang din pala ako sa ere? Puno ng hinanakit ang tinig nito. Si Benedict ng mga sandaling iyon, larawan na isang taong bigo at nawalan ng pag-asa. Parang binagsakan ito ng langit at ng lupa dahil sa nakikita niyang kamiserablehan sa anyo nito. Maraming paraan, Benedict. Kung gusto mo, kausapin natin ang asawa mo. Tutulungan kita na magpaliwanag sa kanya. Mahal na mahal ka niya. Nakalimutan mo na ba yung sinabi niya noon na handa siyang kalimutan ng lahat at tanggapin ka na parang walang nangyari? Itigil na natin to, Benedict. Hinihintay ka na ng mga anak mo. Patuloy sa pangungumbinse si Melanie. Siya naman sa isang sulok umuusal ng panalangin na sana'y mapahinuhod ito ng kanyang kakambal. Kahit ano pang sabihin mo, wala nang mangyayari. May karelasyon ng ibang asawa ko dahil ako nagtulak sa kanya na gawin yon. At sa lahat ng yon, ikaw ang dahilan, Melanie. Ang ayos-ayos ng pagkasama natin tapos bigla ka nagkaganyan? Nagsasalita ito pero kay Melanie nakatingin. Parang nakalimutan nito si Armando sa tindi ng galit nito. Gayunman hindi pa rin ito ibinababa ang baril. Gusto tuloy niyang mapanganga ng unti-unti. Kumilos si Armando palapit sa harap ni Benedict. Nabasa niya kung anong gusto nitong gawin. Plano nitong agawin ang baril kay Benedict pero bago pa nito magawa iyon, muli na tong bumaling paharap. Huli sa akto si Armando kaya't mas nag-ulol ito sa galit. Dinambato ni Armando at nag-awgawan ng mga to sa baril. Nang hilakbot siya, unti-unti na siyang nanginginig dahil ganitong ganito ang mga nasaksihan niyang krimen noon. Tumigil ka na. Masyado ka ng maraming atraso sa akin, ani Armando habang nakikipagsukatan ng lakas. Hindi rin to patatalo pero nangangamba siya dahil mas agresibo si Benedict, bunsod ng droga at alak sa sistema nito. Ikaw ang maraming kasalanan sa akin, Armando del Rio.
Magmula college tayo nagkakasala ka na sa akin. Alam kong alam mo ang lahat ng yon dahil matalino kang tao. Hindi rin nagpapatalo si Benedict. Ilang minutong tumagal ang pag-aagawan ng mga ito hanggang sa pumutok ang baril. Tuluyan siyang napasigaw, napaiyak at nanginig. Patakbong dinilohan siya ng kakambal na noon lang din niya nakitaan ng ganong takot sa mukha. Niyakap siya nito at inihilig sa dibdib. Sa pagkakataong yon ramdam niya ang totoong pagmamalasakit sa kanya ni Melanie. Parang gusto niyang isipin na nakatulong nga rito ang paglayo para maging ang personalidad nito ay nag-iba. Meredith, nanginginig ka. Concern itong sabi habang yakap pa rin siya. May phobia ako sa putok ng baril. Melanie? Umiiyak niya pang sabi. Niyakap pa siya nito na mahigpit pero hindi niya alam kung yun nga ba ang tunay na dahilan ng takot niya o para yun sa takot sa pwedeng mangyari kay Armando na lihim na tinitibok ng kanyang puso. Nangiangat niyang muli ang ulo, tanga na naman ni Benedict ang baril at nakatutok na naman kay Armando. Nakangisi ito na akala mo'y isang demonyo. Pero nabawasan ang pangamba niya na makitang hindi naman to tinamaan ng putok nang kumawala habang nag-aagawan ang mga ito. Hindi ko nga alam kung may pusa ka eh. Ilang beses na kitang pinapatay pero eto't buhay ka pa rin. Siguro'y talaga ako nararapat na gumawa noon para sa wakas mamatay ka na. Nakangising sabi ni Benedict sabay kasa sa baril. Sa pagkakataong yon, hindi na siya basta na lamang tumahimik. Pakiramdam niya ay parang sasabog na ang kanyang dibdib. Bahala na siya kung siya man ang pagbalingan ni Benedict. Mando, ano pang ginagawa mo? Tumakbo ka na, sigaw niya. Lumingon to sa gawin niya, pero saglit lang at muling bumalik kay Benedict ang mga mata. What do you want, De La Torre? Anong posible maging dahilan para tumigil ka na? Tumawa ito ng malakas dahil sa tanong na iyon ni Armando. Animoy nasiraan ito ng ulo ng mga sandaling iyon. Anong gusto ko? Gusto kong ibalik ang lahat ng kinuha mo sa akin simula nung college pa tayo. Kapag nagawa mo yon, titigil na ako. Del Rio? Napailing si Armando sa kaimposiblihan ng gusto nitong mangyari. That's impossible. Parang pagod nang sabi ni Armando. Kung ano man ang nangyari, hindi ko yun sinasadya para saktan ka. Lahat ng yon nangyari dahil sinadya ng pagkakataon. Sinungaling. Sinadya mong lahat dahil nakikipagkompetensya ka sa akin. Ayaw mo na may nakakalamang sa'yo. Humakbang ito papalapit kay Armando. Well, kung ganon, wala ka ng choice kung di ang mamatay ngayon. Unti-unti nang gumagalaw ang hintuturong daliri nito, pakabit sa gatilyo. Hindi niya kayang tignan ang mga susunod na mangyayari, kaya pumikit siya habang patuloy pa rin sa panginginig. Ang makasaksi na isa pang krimen ay alam niyang hindi niya nakakayanin. Lalo pa nga at ang involve ay ang lalaking lihim niyang minamahal. Maya-may naramdaman niyang binitawan siya ni Melanie. Gayunman hindi pa rin siya nagangat ng tingin. Bagkus, sinubsob niya ang mukha sa dalawang palad. No! Tinig ni Melanie na umaalingaw sa buong kabahayan nang narinig niya bago ang isang putok. Ano kaya ang mangyayari? Ngayong tila, isang demonyo ang kaharap nila ngayon. Makaligtas kaya sila kay Benedict? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.